Kalaban ni Mayor Vico Sotto, hugas kamay sa issue. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa butihin at iniidolo po nating mayor na si Mayor Vico Sotto ngayong araw po ng linggo, April 13. Pero bago yan ay humihiling ako na pakasubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po para mas marami pa pong makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, tila nagmamalinis or naguhugas kamay po ang kampo ng kalaban ni Mayor Vico Sotto na si Sara Diskaya sa aligasyon patungkol po sa PWD exploitation issue kung saan sabi nila ay hindi po nila papayagang gamitin ang isang tao lalo na't may kapansanan para lang po makapanira ng kalaban. Ayon din po sa press statement na inilabas po ng kampo nito ay wala daw silang control sa labas-masok sa kanilang headquarters para maabutan po or maabutan ng tulong nila. Well mga kaparokya, just to be fair with Miss Sara Diskaya, I think the reason is valid kasi hindi pa din po natin masasabing guilty sila lalo pat wala pong patunay or wala pong ebidensya. Pero maniniwala ba tayo sa gantong statement or alibi? Well, para sa akin, hindi lang isa o dalawa ang in-interview nila. Marami silang in-interview ng isang vlogger under the Journal Pasig page. Kung hindi nila hayaan na mangyari ito, dapat sinita or pinagbawalan na nila sa umpisa pa lang, lalo pat sa bakuran nila nangyari ang nasabing interview. Mapapansin nila yon mga kaparokya. Pero sana totoo din po ang sinasabi ng kampo ni Sara na makipagtulungan sa otoridad patungkol po dito dahil for sure they know who's behind it. Kilala nila yan dahil from the very beginning, puros paninira ang ginagawa ng page na to against Mayor Vico Sotto. Again, para sa akin at base sa pagkakaintindi ko sa statement na inilabas po ng kampo ni Sara Diskaya, ay nagmamalinis or I should say naguhugas kamay sila sa nangyaring exploitation for the individuals who went viral. Particular nga po the 57-year-old PWD na may mental disorder to make a word against Mayor Vico Sotto. Ito talaga dapat or hindi dapat pinapalagpas dahil kawawa naman po yung PWD na in-interview nila lalo pat hindi nito alam ang kanyang ginagawa. Grabing pambababoy, pambabastos ang ginagawa ng kumakalaban kay Mayor Vico Sotto. Garapalan na talaga ang galawan, which is for me ay tama naman po ang sinabi ni Mayor Vico na lubhang nakakabahala para sa kanya dahil siya ang tumatayong ama ng lungsod ng Pasig. Nakakaawa din dahil para lang sa bigas ay itinitake advantage nito ang kahinaan ng taong may kapansanan. Pero in fairness, mga kaparokya, hindi nakatulong sa kampanya ng sinusuporta nito na si Sara Diskaya ang ginawa nila, bagkos ay lalo pang maraming nagalit dito, which is kabaligtaran naman po ang nangyayari kay Mayor Vico Sotto na lalong dumami ang sumuporta not only in Pasig but also all over the Philippines. Sabi nga ng nakararami, may nanalo na. Meaning, nanalo na daw di umano si Mayor Vico Sotto dahil sa mga negative campaigning na ginagawa ng kalaban nito against him. Dami kasing gustong maging relevant kay Mayor Vico Sotto, lalo na yung naghahamon ng debate na akala mo'y boxing ang pinaglalabanan. Saan kayo nakakita ng group debate sa eleksyon? Nakakatawa na nakakalungkot kasi isipin mo sinabihan ang isang abogado na weird ni Vico Sotto or ni Mayor Vico Sotto, which is para sa akin po ay totoo naman. Talagang weird kung iisipin ang gusto nitong mangyari dahil ibang position ang tinatakbuhan nito. Alam mo yung gagawin ng lahat para lang makahanap ng ikasisira ni Mayor Vico Sotto. Kaso hindi sila magtagumpay dahil sa malinis na pamamahala nito. Tsaka nakakalimutan ata nito na abogado siya. Siyempre advantage siya sa debate. Hindi ko alam kung may ipinanalo na itong kaso kasi parang hindi relevant ang mga sagutan at akusasyon nito kay Mayor Vico. Natatawa na lang din si Mayor Vico sa gusto nitong mangyari. Pero hindi mo din ito masisisi kasi gustong maging relevant. Masyado na kasi siyang nalimutan ng mga Pasigueño at talaga namang big fish si Mayor Vico Sotto sa laki ng support group nito nationwide. Maybe yung popularity nito ang hinahabol ni attorney. Baka nga naman mabingwit niya ito kung sakaling may makita siyang
mali. At sa barangay captain na nagsabi na kilala lang ang Pasig, hindi sa pangalan kundi sa pangalan ng mayor. Yung nagsabing na wala na daw di umano ang tradisyon sa Pasig at hindi na daw di umano masigla ang Pasig. Lahat ng yan ay puros kasinungalingan. Baka kasi hindi makatake home, hindi kontento sa financial assistance ng barangay from LGU. No one knows, baka isa din ito sa lumapit kay Mayor Vico para makasama sa ticket ng giting ng Pasig. Pero lahat ng paninira nila ay hindi tumalab dahil matatalino na po ang mga taga-Pasig, mga kaparokya. Actually, nakakaingit nga dahil may maayos at matino silang namumuno. Kaya talaga dapat subaybayan natin si Mayor Vico Sotto hanggang maging presidente ito ng ating bansa. Though medyo malayo pa po mga kaparokya, pero hindi po imposible na maging leader po si Mayor Vico Sotto ng ating bansa. At isa po ako sa nangangarap na maglingkod si Mayor Vico Sotto dito sa ating bansa dahil sa husay nito sa pamumuno sa lungsod ng Pasig. Hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.